Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you, but if you want. Sa labas, mga bebs, nag-vlog tayo ulit kasi ang daming nag-encourage sa akin na ituloy ko ang vlog, kaya kahit paunti-unti magpa-vlog tayo. Iniiwan na ako ng kasama ko, yung bilis niya maglakad. So ayun, Friday po ngayon, nagtapon po kami ng basura sa labas. Syempre alang naman sa loob. Kasi pag Friday, diba, yung tapunan ng basura. So, bago dumating si Mr., nakatapon na kami. Nakabili pala ako nung ng jacket nung nakaraan. So, ito siya. Nakasando lang ako sa loob, mga beb. So, maganda siya, hindi siya malamig. At saka, yung weather ngayon ay hindi naman talaga malamig na. Kasi nga, spring na, mga bebs. Ayan, so pasok na tayo ng bahay. Wait lang, anak, elevator. Okay. So nagmamadali yung kasama ko sa bahay. So pasok na tayo. Sa bahay na naman. Later. Dito na si Mr. mga bebs. Nag-check siya ng mga pinasukan niyang araw. Ayan. Para pag araw ng sahuran, tama yung kanyang check. At saka maipakita niya sa kanyang boss. Ayan. So, ayan mga bebs. Ang kanyang ginagawa. Chine-check yung kanyang ang gawa. Mahal, say hello sa vlog. Mahal. Ba? Hello. Hello. Ayan, busy siya. Hello, magandang gabi. Mag-aalas 6 na. So, nagluluto tayo ng gusto ko ng ginisang sardinas. Youngstown. Ayan, tapos lagyan ko ng maraming kamatis, tapos may itlog, tapos lalagyan ko nito repolyo. Experiment mga babes. Kasi magmula nung nagsahod, hindi pa kami nakapamili. Kaya wala kaming stock sa bahay, puro isda lang. So, ilang araw na kami nag-iisda, kaya isda pa rin naman siya kasi lang siya, sardines. Ayan, so ayan yung ating lulutuin. Tapos meron pa naman akong yung natitirang ginata na isda. Kaya ito, nagluluto ako. Si Mr. katapos niya lang maligo at siya ay natutulog. Nagpapahinga kasi mamaya, Friday po ngayon, mamaya ay may simba. Kaya magpahinga muna siya. Tapos pag-gising na, kakain na. Tapos ready na silang pumunta ng church. Ayan. So ginagamit natin yung ating kawali. Ayan. Maganda yung kawali actually. Lang kasi siya, mabigat lang talaga siyang gamitin.
Lalo na kapag iuhugasan mo na siya, mabigat talaga siya. So, sabi ni Mr. siya daw maghuhugas nito. Kaya lang, paano ko siya utusan? Nasa work siya, diba? Hindi naman palagi nandito siya para hugasan ito. Sa gabi lang naman siya nandyan. Kaya, ayun. So, magluto muna ako mga bebs. Mamaya na tayo mag-chika minute. So, ayun na mga bebs. 7:15 na. So, alis na sila Mr. para punta ng church. Ayan. So, kanina, nilalamig ako, mga bebs. Naginit ako ng ano ba to? Anong tawag kasi dito, mga bebs? Ito yung hot pack ba to? Ayan. So, tas kagabi, madaling araw, sobrang nilalamig ako. Tapos yung buong katawan ko, yung parang nagdideliryo sa lamig. Kagabi, ay madaling araw. Tapos, sabi ko, nagpray talaga ako. Sana tumigil na, maging okay na. Tapos, gusto ko magpayakap kay Mr. Kaya lang, ang sarap ng tulog niya. So, hindi ko siya magising. Tapos, nung sabi ko, sana maging okay na. Kasi nga, gusto ko mag-CR. Kasi pag nag-CR ako, tapos tumayo ako, lalo akong lalamigin. So, hinintay ko munang ma-relax yung katawan ko kaninang madaling araw. Tapos, yun, nag-CR na ako. Tapos, biglang nilamig na naman ako. Dundag ko talaga doon sa kama para makapagkumot ako, mga bebs. So, ayun. So, nagre-ready na sila para pumunta ng baka bukas ko na lang ituloy yung vlog natin, mga bebs. Ayun, so bukas. So, maraming salamat po sa mga yung previous vlog ko na Chamba, Chogiku. 기도해요. Bye. So, ayun na nga, mga bebs. Nandoon na umalis na pala sila Mr. Nagpunta na ng church. Yun. Tapos, meron ditong comment doon sa aking previous vlog na yun nga na mag-i-stop ako sa aking pagbo-vlog. Pero maraming mga nag-advise sa akin na tuloy ko lang daw. So, nandun daw sila para supportahan ako. Kaya, ayan yung mga kaibigan ko, si Sis Virgie. Pero merong isang basher na nakapasok dito sa aking channel. Pero nagpapasalamat ako, may basher ako. So, ito, ang sabi niya daw. So, ilalagay ko dito. So, sabi niya, ala naman kasing kwenta, parang pinipilit mo lang sarili mo. So, ayun yung sabi niya sa akin. So, ayun, kung pinipilit ko yung sarili ko, bakit ako nagtagal dito sa sa YouTube kung pinipilit ko lang yung sarili ko? Hindi ako pumapatol sa mga first time kong pumatol, mga bebs, kasi hindi naman talaga ako palaaway. Magmula pa nung bata ako, hindi ako mahilig makiaway-away, mga bebs, kasi mabait akong bata. Ayun nga, sabi niya daw, kasi wala naman daw kasing kwenta yung aking vlog. Siguro, yun, kasi pinipilit ko lang daw, gaya ngayon, yung parang pinipilit ko yung sarili ko. So, ayan, alam mo ba ha, kung gaano ko pinaghirapan tong vlog na to? At lahat ng mga vloggers, pinaghirapan to. Ang makuha yung, yung monetize, tapos makuha yung 4,000, tapos sasabihin mong walang kwenta. Kung mag-vlog ka, kaya try mo, mag-vlog ka. Tapos dapat makuha mo yung 1K bago ka mag-approve dito sa sa YouTube. I-try mo kaya kung kakayanin mo. Ayun, so nakaka-high blood siya, mga bebs ko. Ang pangalan niya, nakita niyo na yung kanyang Cordova William 2. So ayun. So na-high blood ako nung nakita ko yung comment niya, mga bebs. So tapos tinignan ko yung yung kanyang channel na wala ring kwenta. Ayun. So, ayun, mga bebs, sabi ko sa kanya, kung hindi niya gusto yung vlog ko, free naman siyang lumabas dito kasi hindi ko naman kailangan yung kanyang suporta at hindi ko rin kailangan yung subscriber niya. So, ayun, mga bebs, pasensya na kayo ha.
Kasi nakaka-high blood kasi yung sinabi niya. So, ayun, sumakit yung ulo ko. Grabe siya. Grabe siya makapagsalita. Akala niya napakadali ang mag-YouTube. Akala niya napakadali. So, alam niya ng mga, lalo na yung mga nag-uumpisa sa YouTube. So, sobrang hirap. Yung mga yung mga artista, madali lang sa kanila yan kasi nga mga artista sila, madali silang i-subscribe dahil kilala sila, 'di ba? So tayo hindi. Lang tayo, mga ordinaryong tao lang tayo, kaya ganyan yung mga maliliit yung ating views, maliliit yung ating subscribers kasi nga hindi tayo kilala dahil ordinaryong YouTuber lang tayo, tsaka maliit na YouTuber lang tayo. Ayun. So ayun yung nasasabi ko sa iyo, sir. Sana mag-isip-isip ka muna bago ka mag-comment. Mag-isip-isip ka muna kung masasaktan ko ba itong taong to, kung sasabihin ko to. So sana po God bless na lang po sa inyo. Maraming salamat po sa comment niyo at saka sa panonood niyo sa aking vlog. Ayan, thank you po. Kasi mga babes, hindi ako nakikipag-away. Hindi ako mahilig makipag-away, kahit itanong nyo pa sa mga friends ko nung kabataan ko hanggang ngayon, hindi po ako nakikipag-away. Hindi po ako yung madakdak, hindi po talaga. Kahit po sa, di ba sa pagbablog natin nung umpisa, talagang mahiyain po talaga ako. Hindi po talaga ako nagsasalita sa vlog. So ngayon lang po talaga na-improve yung yung pagkadaldal ko, mga babes, ngayon nakaharap sa camera, ayun, dire-diretso na po talaga yung salita ko. So, dati talaga, tinuturuan pa ako ng pamangkin ko kung paano mag-vlog, magsalita. So, ayun, na-improve naman. Tapos, sasabihin niya na walang kwenta. Ang dami ko ng mga na-vlog dito, tapos sasabihin niya, wala ang kwenta yung vlog ko. Pinaghirapan ko lahat yan. So, ay nako, lalo po akong sumakit yung ulo ko, at saka parang nilalagnat ako dahil sa nabasa kong basher na ito. So ayan, ay pasensya na po kayong mga bebs kung medyo na high blood ako sa kanya. So first time ko kasing magkaroon ng ganitong magko-comment sa akin na hindi maganda. Ayan, so bahala na po si Lord sa inyo, sa sa ginawa nyo sa akin. Bahala na po si Lord sa inyo. Siya na po yung nakakaalam. Ayan. So ayan mga babes, siguro baka bukas ko na lang ituloy yung vlog natin kasi wala tayong masyadong ganap ngayon eh. Tapos masakit pa yung pakiramdam. The next day.
Good morning mga babes! Aray ko. Ay, ang aga-aga nagising. Hindi ako nakatulog nung umalis na si Mister. So, hindi na ako nakatulog. Ginawa ko, tumayo na ako kasi nagugutom na rin ako. Kaya, ayan, syempre, una magligpit muna ng hinigaan, tapos maghilamos. Tapos, meron tayong, ang aga-aga na meron tayong i-unboxing, ayan. I-unplastic pala, kasi hindi siya sa box. So, ayan, kasi kagabi, ay kahapon ba? Kahapon, nag-order ako ng conditioner, kasi nga, yung mga buhok ng anak ko, nung mga bata sila, ano naman yung buhok nila, malambot, shiny, at saka bagsak. Pero ngayong nagbinata na sila, biglang yung mga parang yung hibla, tumigas na. Tapos tuwing pagugupitan sila, tas ahaba ng konti. Ayun, ang tigas-tigas na ng buhok nila. Tapos minsan nagpa-fly away. Kayo rin ba, yung mga anak nyo, comment down below kung ganyan din yung mga buhok ng mga anak nyo dati, tapos biglang nagbago. Ayun, so, sana pag binata na sila, maging okay na yung buhok nila. Kasi ako noon, yung buhok ko dati, parang ganun din. Nung bata ako, bagsak din yung buhok ko, tapos, tuwid. Tapos, nung nagkasakit ako, sabi nila, tipos daw, yun. So, ayan. So, tapos nagkasakit ako ng ganon, yung sobrang taas ng lagnat ko nung bata ako. Tapos, yung parang naano yung hair ko. Ang ginawa ng nanay ko noon, pinakalbo niya lahat yung buhok ko nung bata ako. Kasi nagkasugat-sugat din ako sa ulo noon. So, ayun, pinagupitan niya talaga yung buhok ko noon, tsaka pinakalbo niya. Tapos, nung naging okay na ako, gumaling na ako, nung tumutubo na yung buhok ko, ano na, yung parang mga patay na buhok. Tapos, kulot-kulot na siya, hanggang sa nagdalaga ako, hanggang sa ngayon, kulot yung buhok natin, mga babes. Ayan, oh. So, dati kasi napakaganda ng buhok ko. Nung nagkasakit lang ako ng ganun na, grabe yung sakit ko noon. Ayun, nagkaiba yung buhok ko. Ayun, nasira siya. So, ito, ang dami ko na namang sinabi ang aga-aga. Nagmarites na naman tayo. So, ayan yung nag-comment sa ano ko. Ayan, tignan nyo po kung kung pinipilit ko lang ba yung sarili ko at saka kung wala ba talagang kwenta. Ayan, kayo na pong bahala mag-judge. Kasi, si Lord lang naman yung dapat mag-judge sa atin, hindi ang mga tao ang magja-judge sa bawat isa. Ayan, kasi wala po kayong karapatan na mag-judge sa isang tao. Ayan. So, ito po yung ating conditioner. Nag-conditioner. Nag-ano lang ako, yung binili ko, it's yung brand sa atin, Pantene. Ayun. Teka lang, kagating ko na. Baka makain ko yung plastic. Medyo mapapahaba yung ating vlog. Kasi yung vlog natin kahapon saka ngayon. Ayan. So, tuloy lang natin siya. Nagkaroon tuloy ako ng sipag. Dahil sa comment niya na wala daw kwenta. So, ayan. Nagkaroon ako ng sipag na mag-vlog. At salamat din sa mga mababait kong mga supporters na sumusuporta sa akin. Ayan, maraming salamat. At pinataas nyo yung aking kalooban. Ayan. So, kaya ayan, vlog tayo. So, ito mga bebs ang ating, pwede bang besh na lang? Ayan. So, ayan mga besh yung ating conditioner. Ano siya? Tawag na ito. Ilan ba yung nito gram? Ay, gram ba? Ano ba tawag doon? 1 liter siya. So, 1 liter siya mga bebs. Ito yung gamit ko palagi. So, kasi nag-order ako nung nakaraan. Yung treatment siya, parang naglalagas din yung buhok ko doon. Kaya, titigil ko na siya. So, mag-conditioner na lang tayo. Tapos, ibababad ko yan sa buhok ng mga bata para lumambot yung kanilang buhok. Parang mga mga alambre yung buhok nila. Ayun. So, ayan mga bebs, kami ay mga beshi na lang. So, tulog pa yung mga bata. So, nag-iingay na ako dito. Meron pala akong papakita sa inyo.
nag-order ako ng para siyang doll shoes, pero ano siya, parang plastic lang siya. Kasi nga, mag-i-spring na, so hindi ko na kailangan ng boots. So, nag-order na ako ng doll shoes. So, ipakita ko sa inyo. Ito mga besh, oh, yung aking in-order na para doll shoes siya. Doll shoes na para siyang goma lang siya. Ayan. At least, ano siya, matibay. Tapos nilagyan ko siya ng yung binili ko na may ganito na malambot para hindi sumakit yung ating merong nag-message. Sino kaya? Ayan, tignan natin ha. Hindi ko na siya na-unboxing sa inyo kasi nga nung time na yon ay talagang tinatamad ako mag-vlog. Kaya, at saka nagmamadali ako kasi baka makita ni Mr. So, sekreto pa to. So, ayos to siya mga bebs. So, ang ganda, di ba? Pasensya na sa singit natin dyan. Ayan, maganda siya. Pag nakita na naman to ni Mama, baka magpabili na naman yun. At saka ang mura niya, hindi ko lang alam kung meron pa kasi baka naubos na kasi nga mura lang siya. So, ayan. Tapos, binilhan ko rin si Mr. Kaya lang, ito. Kamukha nung pila ko na ganito din siya. So, binilhan ko rin si Mr. nito. Kay Mr. to. Kaya lang, medyo napalaki yung kanyang size. Naging 265 sa American size. Hindi ko alam sa atin kung 7. Ano ba yun? 7 ba yun? Hindi ko alam kung basta malaki siya kay Mr. Pero sabi ko, mag-medyas na lang siya. Ayan. Kasi, tayo, kapag nagmamadali tayo, nagsusot tayo ng shoes, di ba? Kung nagsusot tayo ng shoes, di ba? Pagka, yun dito, nalulupi, di ba? Kaya, yung minsan di mo na nasusuot yung dito sa dulo. Tapos, kaya ayun, so naisipan ko na bumili ng ganito para kay Mr. Kasi ganun siya, nayuyupi yung binili ko sa kanyang sapatos na Converse, nayuyupi yun dito. Dahil minsan, pag nagmamadali siyang magsuot ng sapatos, hindi niya nasusuot yung dito, tas natutupi. Kaya nga naisipan kong bilhan siya ng ganito. Kaya, ayun, sobrang laki naman sa kanya. Kay Yechan din, medyo malaki pa sa kanya. Pero bata pa naman si Yechan. Pero gusto ko talaga to kay Mr. Hindi na kasi siya pwedeng ibalik. Hindi gaya sa mga ibang shopping. Online shopping. Katulad sa Amazon. Ayan, siyempre pwede mo pa siyang ibalik. Sa Shein, pwede ba? Shein. Pwede pa siyang ibalik. Dito sa amin, hindi ko alam kung pwede siyang ibalik. So, ayun. So, mamaya na lang mga besh ha. Kasi mag-aalmusal muna ako. So, ayun. Mga bebs, maglalaba muna ako ng uniform ni Yeram. Kasi hindi pa siya marunong maglaba. At saka nadala ako nung si Yechan pa nag-aaral. So itong white na to mga bebs, dati yung uniform ni Yeram, ay Yechan, sinama ko siya doon sa washing machine with the color. Tapos nung nilabas ko siya, grabe nangitim siya. Kaya ngayon, tiis na lang tayo. So nilalaban ko na lang siya ng mano-mano. Tapos, para hindi siya mangitim. At saka itong mga chileko niya, at saka yung pantalon niya, nilalaban ko na lang sa kamay. Hindi ko na isasama sa kasi baka masira ulit kagaya ng mga uniform na last uniform ni Yechan. Kasi, gagamitin niya pa itong mga bebs hanggang 3rd year. Kasi nga, mahal yung uniform dito. Magbabayad ka talaga ng 300,000 won. So, magkano din yun sa atin sa Pilipinas? Malaki-laki din yun. Kaya dito, pag first year ka, malaki talaga sa'yo yung uniform mo para umabot siya ng hanggang 3 years. Ayun. So, tipid na yun, diba? So, ayun mga bebs. Maglalaba muna ako. So, samahan niyo ako. Siguro, time-lapse ko na lang itong ginagawa ko para mabilis nyong makita. One hour later. Hello mga
bebs, nandito na ang ating hinihintay na umabot na ng 1 month. Ay, ito siya. Kasi ganito yon, tawag nito, sinend niya doon sa nagde-deliver, pero yung hindi siya yung nagsulat ng address ko, yung nag-deliver magde-deliver yung nagsulat ng address ko. So ang nangyari na nasulat niya sa ibang address, so napunta siya sa malayong lugar. Tapos hanggang sa nag-intay-intay ako dito sa response nitong pinagbilhan ko, hindi nag-reply. So hanggang sa pinost ko siya sa Facebook na ganun-ganon. So, doon siya, nakita niya siguro yung post ko. So, ano siya, nag-message siya sa akin na nagkamali nga daw yung ganyan-ganyan. So, ayun. Tapos, na-doble pa ako magbayad ng Techbe to. Yung yung delivery fee, nag-doble pa ako mga bebs. Kaya, ayun. So, sobrang, nainis ako dun sa babae yun. Pero wala tayong magagawa. Pero, andito na siya. So, ayan. Gamit natin yung isa kong iPhone kasi nga, busy yung iPad, busy yung cellphone ko, nandun ako sa live. So, ayan mga bebs, bubuksan natin to. Tapos, mag-end na ako ng vlog kasi medyo mahaba na yung vlog natin. Tapos, ay, naku. Wait lang mga bebs. Naku, mali na naman yung pinadala niya. Alam mo itong pinag-orderan ng to. Matagal na ako nag-order dito mga bebs. Sa kanya ako nag-order ng mga, nanonood ako ng live sa kanya. Noon pa, matagal na. So, doon ako nakakabili ng dress. Pero, kasi siya mga bebs, yung burara siya. Yung kunyari, na-mind mo siya, yung inahagis niya lang ganyan. Hindi mo alam kung inahagis niya dito yung pag na-mind mo, ihagis niya doon. So, pagka pinadala niya dito, iba yung mga na-mind mo sa pinadala niya. So, katulad ngayon, ay naku. Ito, hindi ko to na-mind, mga bebs. Hindi ko yan na-mind. Ayan, hindi ko to na-mind. Tapos, yung ang minayin ko mga bebs, yung ito katulad nito, panjama na para sana kay Yeram. Ay, kay Yetchan. So, hindi yun yung nilagay niya. So, ito, na-mind ko to kasi set siya. Ayan. Ito mga bebs, set yan. Ay, tama ba to? Oo, ito nga. Ayan, set siya mga bebs. So, tapos na yung taglamig, doon pa siya dumating. Ay, na-high blood tuloy ako. Na-high blood na naman ako. So, ito talaga, hindi ko siya na-mind. Hindi ko ito na-mind kasi nga, yung minayin ko yung yung panjama ni Yeram, ni Yetchan kasi nga wala po siyang panjama yung anak ko. Tapos mali. Ay! Ka-stress.